Pero may dala tayong ano, pandagdag. Yan. Humus. Mag-isip muna tayo ng maayos. Mamaya hindi natin kakayanin. Meron po sanang isa na pag-iisipan po natin. Yung parang drone po siya. Yun po ay maganda kasi pantay po ang distribution po noon. Dapat maagap dito. Saka masarap magtrabaho doon sa sakahan. Maagang maaga. Dapat alas 6:30 kumikilos ka na rito. Yun ang problema. So kung hindi natin pinuntahan, hindi natin alam yan. Pag anihan, nakikwentuhan tayo, mahina yung inani dun sa dulo. Kasi ganyan ang nangyayari. Ayun, shoutout guys. Muli, welcome po sa aking YouTube channel. Ito po si Kajulay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Sang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, papunta po tayo ng sakahan. Bali ngayon po ay January 24 at bibisitahin po natin yung ating farm. Ilang araw na rin po, linggo, na hindi po tayo nakapasyal. So sa pagkakataong ito, bisitahin ho natin. Dahil yung ano po, yung batch 3, ano na po yun, na rotovator na. Tingnan po natin, tapos yung dalawa naman, yung dalawang lote, yung batch 1 and batch 2. Tingnan po natin kung nakapag-abono na po sila, kung natapos na. So makita po natin yung update. Samahan niyo po ako. Yan, tatawid ulit tayo sa may ilog. Bali alas 4 na po ng hapon. So medyo po maganda yung panahon. Actually sabi ko kanina, sana makulimlim. Kaso nga lang makulimlim nga, kaso umaambon-ambon po. Sana hindi po lumakas yung ulan. So gaya po ng dati, kung meron pa po dito hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan, July Paunil. Pakipindot po yung notification bell button. Lagi po natin suportahan ang channel po natin. Kasama na rin po yung ating Facebook page, July Paunil 2.0. So maraming salamat po sa inyo. Antabay lang po at tayo po itatawid po ng ilog. So ayan po, dito na tayo sa may sakahan. Unahin natin itong ano, yung batch 2. Yan, kung mapansin natin, medyo ano po yung kulay, manilaw-nilaw. Bali ano na to, nasa 3 weeks more or less mula nung ano natin, direct seeding natin. Ito ulit yung pinaka-boundary natin, itong kahoy na to. Ayun, hanggang doon. Tapos dito, maraming tubig po yan. Yan. So puntahan natin hanggang doon sa bandang dulo. So ngayon medyo sagana po ng ano, ng tubig. Dahil ano po yan, pinatubigan po yan. Tapos umulan. So lalong nakatulong po siya. So sapat po yung tubig. Medyo malalim-lalim, kaya yung mga damong maliliit kaya nang mamatay dyan. So ayan ano, so medyo ang kulay manilaw-nilaw pa. So tingnan natin yung batch 1. Sa malawang yun po ano, baka medyo maganda na ang kulay. Kasi nung nakaraang linggo pa nag-abono po doon. Nauna po yun ng mahigit 1 linggo. So tingnan po natin ano. Tapos ang isa pa sa bibisitahin natin, yung pinakadulo, yung batch 3. Yung maitim na yon. Kaso hindi nyo makikita dito ano. Tingnan natin. Puntahan natin yung area na yan. Ikot muna tayo sa ano, sa batch 1. Tapos saka tayo dumiretso doon. Sana matibay yung pilapil. Kasi meron akong ano ngayon, may protection ako ngayon. Yan o, kita nyo yan. Nakabota ako ngayon. Pambihira. Sayang yung paa natin. Protection natin ng konti. Hindi kasi ano, baka may ahas, madali rin tayo, mahirap na. Dinadaanan natin medyo ano may mga damo-damo sa may kawayan. So at least sigurado po tayo. So ito po yung batch 1 ano, ito yung bandang gitna. Mula dyan hanggang doon. Yan. Kuhanan uli natin ng ano, ng video. Yan po yon. Tapos sa bandang likod natin, ito yung irrigation natin na isa. Yan, tabing ilog tayo uli. So siguro po yung ilan sa atin na laging nanonood ng ating vlog patungkol po sa farm, halos memorize nyo na po yung mga pinapakita ko po sa inyo. Ayan, tabing ilog po tayo. Yan po ang source ng tubig. Tapos ito po yung ano, yung batch 2. Sa unahan ng konti, batch 1 na po yan. So yan muna isunod natin. Ano po? So makulimlim yung panahon at saka umaambon-ambon po. Pero okay lang po yan. At least ano, presko. Huwag lang pong lumakas. Kasi mababasa po tayo. Ito yung lugar kung saan ay nasisilungan. May mga kawayan dito. Tapos nandito rin yung isang irrigation natin. Kapag napagod yung mga trabahador, madalas dito nagpapahinga. Ito yung isang irrigation natin. Ayan. Wala siyang ano ngayon, wala siyang closure ano. Ayan. Tapos diretso tayo doon sa isa uli. Ito part pa to ng batch 2. Yung mahigit 6 na hektarya. Ang boundary niyan doon sa sunod na pilapil. Ayan, nakita ko natin diyan ano.
Ayan, medyo green na po yung kabilang side. Dito sa ano, dito sa batch 2 hindi masyado. Pero mas green po ito compared po natin doon sa unang tiningnan natin. Ayan. So ito po yung ano, yung pagitan uli, isang pilapil po 'yan. Hindi amin. Ito, medyo mataas na pero ang kapal. Ang kapal ng pagkakatanim mo, ang tindi. Kapal ho niya, no? Samantalang yung dito sa atin, medyo ano siya, hindi masyado. Kaya sabi ko, huwag masyadong kapalan para makasanga ng maayos yung mga palay. Nagbawas kami ng binhi ngayon. Kasi dito po sa lugar namin, nakasanayan po yung makapal ang ano, yung binhi. Kasi inisip nila, kakainin ng kuhol, may mga ibon o kung ano pa man po na po pwedeng kumain sa ating tanim. So ito naman yung ating ano, yung batch 1. So nakita natin, hindi masyado pang green. Parang hindi pa tumatalab yung abono. Siguro po mga ano, siguro ang tansya ko, mga 5 days or 6 days na nalagyan ng abono. Ayan, pero yung bandang dulo, medyo greenish na siya. Ito lang sa bandang gilid ang medyo hindi pa masyado. Ayan po ano. So hanggang doon sa may irrigation na yon, ito yung batch 1 natin na madalas pinapakita ko po sa inyo. Ayun, yung katabi natin ganoon din, meron na rin po doon. May tanim na rin. So dito halos sabay-sabay na yung pagtatanim. Ang hindi lang po masyado doon sa bandang baba doon. Pupuntahan ho natin. Titingnan po natin kung yung mga katabi po natin ay nag-ano na rin po, nag-umpisa na. So ayan, dito tayo siguro. Hanap tayo ng medyo matibay-tibay na pilapil. Doon na tayo dadaan. Ayan. So medyo ano no, kahit medyo makulimlim, umaambon, pinagpapawisan po tayo. Mainit. Ay grabe yung ano, buhay magsasaka mga kalingap. Ayan. So yung mga ano dyan, nag-ibabalak magsaka, mag-isip muna tayo ng maayos. Mamaya hindi natin kakayanin. Ako po kasi sanay ako sa ganito eh. Yung tatay ko nung nagsasaka, madalas kasama ako noon. Kaya may idea po ako kung gaano kahirap yung pagsasaka. Buti nga ngayon, marami po tayong katulong na pagkakatiwalaan natin. Full time po dito, araw-araw tinitingnan yung palay natin. In return, meron silang porsyento. Kung magkano man po ang maani natin, binibigyan po natin ng 10%. So ayan po, medyo maganda-ganda na po dito sa bandang gitna. Pero kung makita natin, hindi masyadong pantay. May part na medyo makapal, may part na medyo ano, hindi masyadong makapal. Ayan. So, pero tingnan natin. Ang palay naman po, doon sa mga hindi masyadong masinsin, sumasanga siya ng marami. Tapos yung masinsin, hindi masyadong sumasanga. Kaya kapag ano po siya, kapag malapit ng anihin, ano na siya, parang akala natin pantay na. So yan po ang ano, nature po ng palay. So ang labanan po dito ngayon, yung vitamina, abono. So bali ano tayo no, naglagay na tayo ng abono nung nakaraan. Lahat-lahat po yan. Ang pagkakatanda ko po ay kulang-kulang 80,000 or 90,000 lahat yan. Dito po sa ano, yung naunang batch 1 saka batch 2. Bali ano, kulang-kulang 5 hektarya plus mahigit 6. Mga nasa 11 more or less. Dito ho nag-experiment tayo. Yung isang part dito, yung complete lang. Wala siyang mix. Pero yung ibang part, lalo na doon sa batch 2, ginawa po natin doon, hinaluan po natin. Yung urea at saka po ano, at saka complete, pinaghalo po natin. So tingnan natin kung ano po yung ano, kakalabasan, alin ang mas mataba. Dito pong banda, medyo maganda na po ang kulay. Ayan. Kaso nga lang po talaga hindi ano, hindi maganda yung pagkakapantay ng ano, ng pagkakasaboy ng binhi. Yung iba kasi diyan, ano po, minsan umuulan. So nawawas out po kapag bagong magtanim, tapos biglang umulan, yan po ang result niyan. Kaya yun nga po ang parang iniisip natin kung anong technology ang pumaganda para medyo maging pantay yan. Pero po sanang isa na pag-iisipan po natin, yung parang drone po siya. Yun po ay maganda kasi pantay po ang distribution po noon. Kaso nga lang po medyo may kamahalan. Parang helicopter po siya. Tapos yan na po ang magsasaboy. Po pwede magsaboy ng binhi, po pwede ng abono, pag-i-spray. Kaso ang presyo po noon mahigit kalahating milyon. So hindi pa po natin kaya. So yan po ang mag-iipunan natin. Dahil napapansin natin dito, mahirap na rin pong kumuha ng mga labor. Pahirapan na rin po dito. Kaya sa tingin natin, kailangan i-apply po natin yung technology po dito sa lugar natin. Ang hindi ko lang po alam kung kailan. Yan po ay pangarap pa lang po mga kalingap, mga katugang natin. Hindi masamang mangarap, malay natin makakuha tayo noon. Hindi makakatipid naman po tayo sa labor. So ilang ano po, ilang anihan, mababawi po natin yon. Kasi yung mga binabayaran natin, mababawasan na rin po. Ayan, sa tayo dadaan.
So ayun, dito tayo dumaan. Bali ito pa rin po yung part ng ano, batch 1 hanggang dito. So kung mapapansin natin, habang lumalayo tayo doon, bumababa muna. Tapos banda rito, tumas huli. Kaya meron tayong kanal na ginawa, yung daanan ng tubig na medyo mataas para makarating po dito. Dahil ito pong part dito medyo mataas ng konti compared doon sa bandang gitna. So ayun, no? Dito kasi medyo magastos. Kapag ka po pinatagpo natin to, yung tipong pantay-pantay para yung mga pilapil niya ay ano, malalaki. Kung gusto po natin masyadong malawak, yung nasasakop po ng pilapil, magsasaga po tayo, pero matrabaho. Kaya ang ginagawa po dito, parang practical lang. Kung ano po yung existing, yun na lang po. Dahil ano, nagtitipid din po sa labor. So isa po yan sa po pwedeng pag-aralan po natin. Kasi kapag ka po ano, malalaki yung sakop ng isang pilapil, kahit po sa pag-harvest, madali, hindi siya nahihirapan. Pero kapag ka puro pilapil, parang rice terraces ang dating, mahirap sa ano, equipment. So ayun, ano, malapit na tayo sa pinakadulo ng batch 1 po natin. Dito tayo, medyo ano yung pilapil, ano, nila-damage din kasi pag ganitong malambot, medyo ano po yan, medyo bumababa talaga siya. So yan po, ay titingnan po yan. Kasi kung nagpapatubig tayo tapos yung tubig ay nawawash out lang, problema, sayang yung gastos. Ayan. So dito ho, meron ditong ano, parang kamalig ano. So may nakatira din dito. Pero hindi amin ito. So ito yung hangganan. Ayan. Yan, puntahan pa natin yung isa pa, no? Meron pa tayo doon sa banda dulo. Pero at least dito meron na rin. Hindi ko lang alam yung may-ari nito. Pero yung sa batch 1 natin, ito lang yung boundary. Hanggang doon, hanggang doon. So yung dinaanan natin kanina. So nasa kabilang side na tayo, nasa kabilang dulo. Ito na po yung pinakadulo doon sa pinanggalingan natin. So punta tayo dito. Grabe, pasensya na kayo. Ang nakikita nyo ay puro sakahan lang. Pinaglalakad po tayo. Ayan, ituturo ko lang po kayo para alam nyo na hindi ganun kadali ang buhay dito sa pagsasaka. Kaya yung may ano dyan, yung mga nag-iisip dyan na gustong magsaka rin ng hindi masyadong nagpaplano, pag-isipan natin mabuti, hindi ganun kadali. Ayan. Pero siyempre ho, kapag naman po napatamaan natin, siyempre maganda naman. Kaya nga po yung iba nagsasaka eh. Kaso nga lang po, hindi siya ano yung parang assurance na 100% laging jackpot po tayo. Ayan, medyo mahirap yung daanan dito. May kalambutan. Hindi naman natin pwedeng apakan yung tubo kasi masisira yon. Ayan, kahit hindi atin yan, kailangan ingatan natin. Ayan. Ayan, dito tayo dadaan. So mahirap ano. Buti nakabuta ako ngayon. Kung nakatsinelas, yari na. Hindi na kaya to. Ayan, doon tayo sa bandang dulo pa. Ang alam ko meron pa kami isang irrigation dito eh, bandang dulo. Itong katabi na to, hindi ko matandaan kung sino na nagsasaka nito. So magkakalam ko hindi amin to, itong part na to. Siguro mga kalahating hektarya ito, itong bagong saboy na to. Yan, merong itik dito sa bandang dulo. So dito yung mga gamit natin. Bali na rotovator na ito nung ano, ilang days na ba? Parang tinapos to kahapon, yung last day. 2 araw yata ang nirotovator ito. May natirang konti nung unang araw. Tinapos po kahapon. So ito yung isang irrigation pa natin dito. Ito naman po, nakapasak po yun sa ilalim ng, ano, ng lupa. Kasi malayo na po yung source. So yung tubig po, galing po sa ilalim ng lupa. Yan po yung pinakasaksyon niya. Hihigupin dito ng makina, ibubuga dyan sa may kanal. Pag-irrigate na po dito. So ito po yung maliit na traktora po natin. Pagkatapos po ang marotovator, ito na po yung nagpipino. So ilang days pa po, tataniman na rin po natin ito. Bali 3 hektarya po ito, itong batch 3 natin. Hanggang po doon, hanggang doon, yung may itim na yan. Kung mapapansin po natin, yung mga katabi natin, hindi pa nagtatanim. Ayan o, nakikiramdam pa sila. Ito kasing area na to, medyo mababa po ito. Kasi yung ng ilog, baliktad, papunta rito, papababa. Kaya dyan po, unang inaabot po ng tubig dyan. Dyan po malawak pa yan. Kaso hindi naman po natin yun. Doon naman sa kaibigan natin, dito po sa barangay natin, may malawak na sakahan din po dyan. So yun po, no, makikita natin,
Sana sumabay na sila, kasi kapag po hindi sila sumabay, mapag-iiwanan. At saka mahirapan din kami. Kasi yung mga mga insekto, lang, dito lang kakain sa amin yan. Dapat magtanim din sila para share, ano? Tirahin yung sakahan natin, yung iba doon naman kumain sa iba para mabawasan, ano? Kaya dito po, may itik dito. Pinsan ko naman po ang nag-aasikaso dito. Yan, pero medyo kukunti na, no? Hirap lang maghanap ng itlog ng itik dito. Masarap sana yan eh. Ako mas gusto ko yan eh. Itlog po ng itik. Ayan, balik na tayo. Bali itong dulo, tingnan natin, ano? Kasi yung bandang dulo po dito, karugtong na po yung ating nung batch 2. Tingnan natin, ano? Kaya dito yun eh. Ayan. Ito part pa rin po ito ng natin, ng batch 3. Bali, ang kwento naman po dito mga kalingap, nung si tatay nabubuhay pa, binili niya po yung 2 hektarya. Tapos yung isa, ako po nagbayad. Kaya bali dito, ang isa dito sa akin talaga. Tapos yung dalawa kay tatay. So ang ginawa po namin, ibinigay namin dun sa isang kapatid kong babae. Tapos yung isa, isang kapatid ko naman. Kumbaga yun na rin po yung parang mana nung isa na hindi po nakapag-share. Pero yung isang kapatid ko naman na madalas nagsishare, sa kanya rin po yung isang hektarya lumalabas. Kaso nga lang po dito sa area na to, medyo bandang dulo. Ito po yung 2 beses na naabot ng tubig. Nung last year, dito ako nalugi. 2 beses po inabot ng tubig. May insurance naman pero magkano lang yung nakuha natin. Kulang na kulang. Yung konting kinita po dito, ito na po yung batch 2 natin. Karugtong na po yan hanggang doon. So medyo binawi naman po dito. So ang nangyayari po, yung konting kita po natin dito sa batch 2, kinain naman po dito sa batch 3. 2 beses po inabot ng tubig. So suma total, halos tumabla lang po tayo. Noong last na anihan, medyo nakabawi tayo ng konti naman, pero maliit lang po, hindi ganun kalaki. Kasi yung unang taniman, talagang halos maubos din po sa gastos. So yan po ang nangyari. So ngayon po lumalakas yung ulan, kailangan na po nating bumalik. Ayun, punta na tayo doon uli, doon sa may kahoy na yun. Doon tayo nanggaling, umikot lang po tayo. So medyo malayo yung nilakad po natin. Ayan, ang problema dito, itong itik nandito na ngayon sa dito na sa palay, oh. Ito ang problema ngayon dito. Talagang madadamage talaga yung palay dito. Ayan, ayun, nandun na sa gitna, oh. Okay lang sana kung ang kukunin nila kuhol lang. Pero sa laki po nila, siyempre madadamage po yung madadamage yung palay. Ayun, oh, nagtatakbuhan sila. Paano nakabukas po yung kulungan eh. Ayan, di bali i-message natin yung yung katiwala natin, nasabihan yung yung kamag-anak din natin. Kasi yung dito po kasi mga kamag-anak din natin. So kamukha nyo, kung mawala na sila, talagang na yan. Okay lang sana kung kukunin nila yung mga yung golden kuhol. Kamukha niyan, yan, oh. Yung kulay pula na yan, golden kuhol yan, itlog. So paborito yun ng itik. Kaso nga lang kapag ganyan, halos madamay po yung yung palay. Lalo't maliit pa. Ang bigat niyan, ang lalaki ng itik eh. Yan, picturean natin, tapos i-send natin doon sa katiwala natin. So yan po ang problema. Yung itik, bukas po siya. Kasi ang intensyon niyan, kumain ng pagkain dito sa bagong nirorotovator at saka hinahan traktor. Kaso ang problema, wala namang dito harang. Dito sa kabila, dito okay lang. Pero banda dito, palay na yan. Ayan, nandoon nga yung iba, oh. Doon nanginginain sa banda roon, no? Nakita nyo? Okay lang yan na buksan, dapat may bantay para hindi pumunta dito sa kabila yung itik. Ayun, kasi malalaki na yun eh. Mabuti yung maliliit. Sa ibang bansa nga talaga, binibitawan yung talaga, pinapakawalan yung itik sa sakahan. Kasi kinakain nila yung yung kuhol. Pero maliliit yun, hindi kamukha nito, malalaki na yan, ang bigat niyan eh. O tingnan nyo itong mga dinaanan. Bugbog sarado na yan, no? Mas gusto nila dyan kasi nandyan yung palay eh. Bagong bagong saboy eh. Masarap pang kainin yung binhi niyan eh. Ayan, no? Wala namang harang dito eh. Dapat dito sila. Kaso walang bantay, iniwanan bukas yung yung harang. Yan ang problema. So kung hindi natin pinuntahan, hindi natin alam yan. Pag anihan, nakikwentuhan tayo, mahina yung inani dun sa dulo. Kasi ganyan ang nangyayari. Yan lang ang problema. Yan. Balik na sila, oh. Bugbog sarado na yung yung palay. Sa bigat nila na yan.
Ayan o. So ayan ano, ayan ay isa sa problema. Isa lang yan. Marami pang problema sa pagsasaka. So ayan, yan lang po muna siguro ano. Siguro naman natatanaw nyo na po yung pinanggalingan natin. Banda ron ano, yung puno na yon. Bali na sa kabilang dulo tayo ng batch 2, bandang gitna. Dito, hanggang dyan naman. So balik na tayo doon. At tayo po ay ano, baka abutan pa ng dilim. So yan lang po muna siguro mga katugang, mga kalingap. Yan muna ang ating update sa ngayon. January 24 po ngayon, 2024. Siguro po antabay uli sa susunod uli nating ano, pagbisita. Sana yung ano noon, maganda-ganda na po yung palay. Siguro palipasin natin ng mga 1 linggo, 2 linggo. Baka sakaling mas okay na po yung ano, yung tubo ng palay. So yung pagsasaka talaga kung tutuusin mga kalingap, talagang ano, kailangan seryoso tayo dito. Kapag hindi sineryoso ito, malaki ang masasayang. Kailangan mula pagtanim hanggat sa anihin yan, dapat talaga maayos ang ano, pag-asikaso. Ang ano kasi ang palay, nagdidepende sa ano, pag-asikaso mo. Kung gusto mong medyo magandang ani, kailangan alagaan mo rin talaga. Parang hayop din, parang ganun din ang ano ng palay. So bali ang nilalakbay po natin, yung boundary na po ito ng ano, ng batch 2 natin. At saka yung ibang katabi natin dito na hindi pa inuumpisahan, ano? So malapit na tayo doon sa pinanggalingan natin kanina, doon sa may puno doon, ano? So ayun, dito ulit tayo sa ano, sakahan. Balikan natin dahil nga hindi pa nakapag-abono kahapon. Pero may dala tayong ano, pandagdag, yan. Humus. Tatry natin. Mag-experiment tayo. Merong area na lalagyan natin ito. Tingnan natin kung ang ani ay maganda. So ngayon dito tayo sa may ilog, ano? Tatawid ulit tayo. Yan, ang ginagawa dito, no? So may kasabay tayo siyempre. Ayan. Ayan. So usually dito tayo sumasakay para makatawid. Sige, sakay na. Dapat sanay sa bangka. Pag hindi sanay, A few moments later. So ayun po, dito na tayo sa may ano, sa may batch 2, ano? Bali ngayon pala yung araw ng pag-aabono. Hindi pa pala naabonohan ito nung nagpunta tayo. So tama lang kasi nung time na yon, yung iba walang tubig, hindi siya preparado, ano? So ngayong araw pa lang po mag-uumpisa. So yan, nag-umpisa na po sila. 2 or 3 yata mag-aabono ngayon. Bali ang ano dito naka-program, combination. Yung triple 14, yung complete at saka urea. Yan po ang sinasaboy nila ngayon. Ngayon, bukod dyan, nagdala tayo ng ano, ng humus. Ito. Ang gagawin natin dito, parang experiment gaya ng binanggit ko kanina. Ihahalo natin sa isang portion, tapos tatandaan natin. Kapag ka po yung tubo ay mas maganda kumpara doon sa normal lang natin, yung pag-aabo nung ginagawang ganyan, ibig sabihin hindi ito masyadong epektibo. Kapag ka ho, mas maganda ang tubo nung sasabuyan po nito na merong humus, ibig sabihin maganda ito, ano? So mamaya, siguro kapag nag-refill sila, papahaluan natin ito, tapos papatandaan natin kung saang banda yung masasabuyan. So antabay lang po, ano? So ngayon po maganda na yung ano, yung lupa. So may tubig siya, katamtaman yung dami ng tubig. Ito po yung maganda. Kaya nung pinasal natin kahapon o nung isang araw, talagang hindi pa talaga maganda yon. Gaya ng binanggit natin, hindi pa ano, hindi magandang magsaboy ng abono. Pero ngayon, the best ito. So kapag po nasabuyan yan, siguro mga ilang days lang, mga 1 week, magbabago na po ang kulay niyan. So doon na tayo sa bandang gitna. Yan, umaandar yung irrigation natin. Dahil yung ibang portion, ibang part ng sakahan, medyo dry. Kamukha nito. Ito wala pang tubig itong bandang taas. So kailangan malagyan ng tubig yan. Yan. Pagkamat nasabuyan na yan, pero medyo basa-basa naman ng konti. So dadagdagan na lang yan ng tubig. Basa-basa naman ng konti. Kailangan dagdagan po yan ng tubig. Ayan. So bali ito yung isang abono ginagamit natin, urea. Yan, Viking. Tapos hinahalo doon sa complete yung triple 14.
1440. Yan halo na. Yan, okay. So bali ano na nakamix na yan. Ang ginawa pala dito, bali 10 complete. Tapos 8 ano, yung Viking na 4600. Ito naman 14. Ayan, nakahalo na siya. Pero ang gagawin natin dito, meron tayong idadagdag dyan mamaya. Itong humus. Itatry natin doon sa ibang area. Tapos mamarkahan na lang natin. Muna na? Oo. So siguro ito, ihahalo na lang ito mamaya. So ayun, ang ganda ng panahon. Mahangin ngayon, no? Sarap, no? Sarap ng panahon, no? Kaso nga lang, kailangan natin umuwi muna doon sa doon sa bahay dahil may mga nagtatrabaho rin doon. Yung mga taniman natin ng vegetable, kamukha ng petsay. Magtatanim ulit tayo ngayon. Tapos yung linya ng tubig, ginagawa rin ngayon. So maraming asikasuhin doon. Tapos yung rotavator naman natin, nakabili na ako ng parts, yung talim ng pang-araro. So ikakabit ngayon, nandun naman yung rotavator. Meron naman daw maglirenta ngayong araw. Kaso nga lang, medyo tanghali na, wala pa rin yung mga operator. So doon daw kay Baldago ngayon. So tingnan natin, tingnan ko makadaan pa ako doon sa may rotavator. Tingnan natin kung anong naikabit na yung anim na talim. Kasi binilhan ko na kahapon yun, bago nag-alas 5, hinabol ko para makapag-umpisa ng maaga ngayon. Kaso nadaan na naman yung talim, medyo tanghali na. Pasado 8 na. So siyempre anong oras pa? Ay alam nyo naman dito sa sakahan, dapat maagap dito. Saka masarap magtrabaho dito sa sakahan, maagang maaga. Dapat alas 6:30, kumikilos ka na rito. Ito anong oras na? Pasado alas 9 na yata. Ayan, so mga katugang, mga kalingap, doon po sa nakaraang nating video, akala natin nag-start na mag-abono dito. So buti na lang hindi pa naman. Kumbaga dahil nga raw yung tubig din wala, alam din po nung nag-aasikaso, kaya hindi mo na itinuloy. So ngayon po, kinabukasan or pangalawang araw ngayon, okay na yung yung sakahan. Kaya ito ngayon nag-apply na po ng abono. So yan po So bali pala dito, 18 abono ang i-apply natin dito sa 6 na hektarya. So medyo katamtaman. Nagdagdag lang tayo ng konti kumpara po dun sa dating ginagawa nila. So yan po mga katugang, mga kababayan po natin. Siguro po magpapaalam na muna tayo at mahaba na yung video natin. Tingnan ko po kung makadaan pa ako sa rotavator doon. Pero pansamantala, ito po si July. Pansamantala nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain naman kayo ng Diyos. Mabuhay tayo lahat. God bless po muna. Bye-bye. Bye-bye. Pinuntahan natin yung rotavator. Wala na. Ayun, papunta sila doon. Hindi natin inabutan. Bali, na yung rotavator natin. Saan kaya tumawid dyan? Malamang doon yung tumawid. Bali, na. Hindi ko alam kung kumilos na sila nung natanaw ako. Di bali, tayo po yung uwi na muna. At marami pang asikasuhin. Bye-bye po muna. Bye-bye.